Hello everyone, it's Ate Mai again and I am back for another content creation tip of the day. And as I promised, today we're going to talk about if ever na wala kayong time mag-film at wala kayong mga magagandang photos na po pwede ninyong gamitin sa pagpo-post ninyo. Tuturuan ko kayo kung saan kayo po pwedeng makakuha ng mga photos and videos na lalagyan nyo na lang ng text para meron kayong mai-upload. Just remember, pag nag-start pa lang tayo as content creators, we have to first work on consistency. Wag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. We have to stick to our schedule of uploading. So, ang concern natin ngayon is saan tayo po pwedeng kumuha ng mga contents na po pwede nating i-upload regularly. Okay? So, if you are busy at wala kang time para mag-film at ang content mo is gusto mo lang mag-share ng content ng mga quotations or mga hugot or yung mga just anything, magandang tanawin, o kaya mga videos na mga interest ninyo. So, tuturuan ko kayo kung saan kayo po pwedeng kumuha. Okay? So, eto po yon. So, first of all, open natin ang Apple Store and then hanapin natin yung Canva. Ida-download natin yung Canva. Okay? So, lilitaw dyan, open or get. So, click nyo yon. Sa una, it might ask you to sign in or register. So, okay lang yon. Lagay nyo lang yung pangalan nyo and then yung email address nyo. And then, makakapunta kayo dito sa pinaka-main menu niya. And then, doon sa search bar sa taas, itatype natin mobile video. Then, ikiklik natin yung first option sa taas. And then, ayan na, lilitaw na yung mga different options ng mga videos na po pwede ninyong i-download. Huwag nyo lang pipiliin yung mga may nakalagay na pro sa ilalim. Kasi yun, mga copyrighted yun, may bayad pa. No? So, huwag nyong gagamitin yun. Actually, Canva is also an editing app, pero mas maganda, i-delete natin yung mga text by clicking on it. And tuturuan ko kayo bukas kung paano mag-edit dito sa Canva din. Pero mas mainam ang gamitin nating mga features ay yung nandun sa Facebook para good may good points tayo kay Facebook. So, delete natin lahat yan. And then, after that, ida-download na natin. So, nakita nyo yung arrow na yon sa may taas na merong arrow down at saka yung line sa ilalim. Yun yung download icon. And then, lilitaw yung mga options na yan. You just click on download and then save. And then, pwede na tayong pumunta sa camera roll. Makikita na natin siya doon, you see? So, from there, pwede na nating i-upload yan ngayon sa Reels natin. Okay, so click on Reels and then choose the picture. And then, pwede natin gamitin yung mga features ng Facebook to add our captions o yung mga hugot na pwede natin na ilagay dyan. So, kung wala naman kayong idea, again, kausapin nyo si ChatGPT. Hingi kayo ng mga ideas kung anong quotations or motivational quotes ang pwede ninyong ilagay dyan. Or mga funny quotes. Pwede rin, So, you play around with it. Madaming pwedeng gawin. Kung wala kayong ginagawa, play around with it kasi very useful talaga to sa atin as content creators. Kung photos naman ang gusto nyo, i-click natin yung 3 lines. Then, create design. And then, click natin Facebook post. Then, sa bandang baba, click on the templates. And then, dyan sa taas, i-type nyo kung anong image ang gusto nyo. Say, for example, mountain. And then, click natin yung first one. Ayan, lilitaw na yung mga options. So, merong mga letters na nakalagay dyan. Pwedeng i-grab nyo na lang yan as long as walang pro na nakalagay. Pwedeng yung i-download yan. Even with the text itself, pwede na rin yan. Non-copyright yan. So, otherwise, kung gusto nyo naman nalagyan siya, i-edit nyo na lang. Okay? So, ayan tinatanggal ko yung mga text kasi gusto ko maglagay ng sarili kong text. And then again, i-click natin yung sa taas and then you just download. The same way na dinownload natin yung video kanina. Okay?
And then again, balik lang kayo sa inyong camera roll and then po pwede nyo na siyang i-upload sa Facebook. Okay? So, ayun lang, ganun ano. So, ngayon na meron na kayong idea kung saan kayo po pwedeng kumuha ng content at saka mga stock photos and videos na hindi kayo makaka-copyright. So, meron na kayo ngayong material para sa content ninyo. So, tomorrow naman, we will discuss kung paano ba tayo mag-e-edit. Paano natin i-enhance yung content para magiging personalized siya sa atin. Okay? So once again, sana nakatulong ang tip na ito and see you again tomorrow for another content creation tip. Together, we will all win. God bless everyone. Bye-bye for now.